At nang mapatingin ito sa kanyang mga mata ay bigla siyang napatayo mula sa pagkakaupo. Tumayo na rin si June. Lumalayo na ang usapan eh. Are you going to follow our friend's suggestion or what? Ang tanong ni June. I would like to think about it. Okay, if that's what you want. In the meantime, pag-usapan natin kung kanino maiiwan ang kahon pansamantala. Nanatili siyang walang imik. What if kung ako nang mag-uwi nito, pero isususi uli natin, at ang kiss ay sa'yo naman mapupunta? How can I be sure na hindi mo bubuksan yan sa inyo at babasahin? Ang mapaghinala niyang tanong. I guess you just have to trust me. Iyon lang at nagsimula ng maglakad si June palayo, habang dala ang isinusing kahon at matapos ibigay sa kanya ang susi. Where are you going? Ang bigla niyang tanong, habang nanatili sa kinatatayuan, sa tapat ng puntod ng kaibigan. I'm going home, ang sagot ni June habang marahang lumalakad. At iiwan mo ako rito? Ang sabi mo nag-iisip ka pa, may lakad pa ako eh, mauna na ako sa'yo. At habang papalayo si June, sakalang unti-unting nabuo ang desisyon sa kanyang isip, habang nanatiling titig na titig sa puntod ng yumaong kaibigan. How could you do this to me, Erich? Ang nais sa loob niya sa sarili. You're one hell of a best friend. Pagkuway, June, wait! Ang sigaw niya, bigla namang napatingin sa kanya si June. What now? Nakapagdesisyon na ako, ang sabi niya. Sabay lakad patungo sa kinalalagyan ni June na nasa tapat ng nakaparadang kotse nito. And what is that? I'm going this weekend to Tagaytay. Eh kung next weekend na lang kaya, para hindi ko na makancel ang date namin ng girlfriend ko. Ano ka? Tumatawad ka pa, pumayag na nga ako. Take it or leave it. Okay, you've got yourself a deal. Iyon lang at sumakay na sila sa kotse. Pero wait, paano may papaliwanag sa girlfriend mo na aalis ka this weekend na walang ibang kasama kundi ang isang babaeng katulad ko? Ang pilyan tanong niya habang sinisimulan ng paandarin ni June ang sasakyan. Well, I guess I have to make up story. Is that what you always do, huh? Gaya nga nakasabihang natutunan ko kay Erich, men always lie. Sabay ngiti nito. Isang ngiting muling nagpatibok ng kanyang puso at bigla tuloy niyang naisip. Ano kaya ng itsura ng girlfriend dito? Maganda kaya? Mas maganda kaya sa kanya? Bigla niyang iwinaglit sa isipan ang nakatutuwang mga katanungan niyon. Bakit nga ba kailangan niyang pagpantasyahan ng isang bagay na alam niyang hindi ukol para sa kanya? Matagal na rin naman niyang natanggap sa sariling hindi si June ang lalaking para sa kanya. Ever since noong nasa kolehiyo pala sila. Magkaiba sila nito at hindi ito ang tipo ng lalaking matatagalan siya o magpapaspasan siya. What if kung malaman ng girlfriend mo ang totoo? Ang muli niyang tanong. Teka, bakit pa parang bigla ka nag-alala? Wala naman tayong gagawing masama. 2 ang kwarto sa rest house sa Tagaytay, remember? Magkahiwalay pa rin naman tayong matutulog. Besides, hindi yata ganyang Laura ang kilala ko. Ang akala ko ba ang prinsipyo mo sa buhay ay I don't care? Inis siyang umismid. Sabay tiniklop ang mga braso sa dibdib. Wala talaga akong pakialam. Wala. Itsura mo lang. Tinawanan na lang siya ni June habang iniisip nito. I think it would be a long weekend this weekend. Biyernes ng umaga sila nagkita at umalis ng Maynila. Mga 4 na oras din siguro sila nagbiyahe o lagpas pa bago nila narating ang magandang lugar ng Tagaytay. Patapos na ang buwan ng Mayo, nang ang ibig sabihin ipatapos na rin ang tag-araw. Ngunit ganun pa marami pa ring tao ang matatagpo ang namamasyal sa Tagaytay, lalo na sa may tabing lawa. Hindi kalayuan sa lawa ang rest house na inuupahan nila. At nang marating nga nila iyon, ay agad nang bumaba ng sasakyan at agad pumasok sa loob habang daladala nila ang mga gamit. Wala silang imika ni June habang inaayos ang mga dalahin. Pagkway, mamili ka na lang kung saang kwarto ka matutulog, wika sa kanya ni June. Doon na lang ako sa dati. Yung dating tinutulugan niya noon nang una magpunta sa rest house na iyon nung mag-contact sila ng group study. Iyon lang at agad na niyang tinungo ang silid. Pamilyar ang bawat lugar sa loob ng rest house. Fully furnished na iyon at sa maliit na sala ay may carpet na nakalatag habang nasa tapat ng fireplace.
Naalala nga niya ang biro noon ni Erich. Ang sabi nito ay parang pang-honeymoon nga ang napili nitong rest house. At sukamakay naman siya sa biro nito. Sabay sabing, ano kaya kung mag-honeymoon na nga lang silang tatlo roon? Gulat na gulat ang conservative na si June. At sa halip pang kapag-review, puro kalokohan na ang pinagkakwento niya rito. Kaya siya masarap daw makipag-sex kapag tatlong tao ang in love. Lalo na pag dalawang lalaki at isang babae. Sinabi pa nga ng orgy ang tawag sa ganoong klase ng sex act. Hiyang-hiya naman si June sa pinagsasasabi niya. Halos hindi ito makapaniwala. Habang tawa naman sila ng tawa ni Erich. Iyon ang isang bagay kung bakit naging mas malapit niyang kaibigan si Erich. Katulad niya itong magsalita at magkikilos. Hindi katulad ni June, para nagcha-challenge siya sa mahihiyain nitong pag-uugali. Nang dahil nga sa kalokohan niyang iyon, tuluyan na siyang hindi nakapag-review. Kaya naman tanging siya lamang ang bumagsak noon sa board exam na iyon. At iyon ang isang dahilan kung bakit hindi na siya nakapagtrabaho bilang nurse. Habang si Erich noon ay tuluyan ng sumulong ng career. Nakapasa rin ito ng CGFNS at sa tulong ng tiyahin sa Amerika, mabilis itong nakaalis ng bansa. Habang si June naman ay itinuloy ang pag-aaral sa pagdodoktor, tulad rin ng mga kapatid nito at mga magulang. Tanging siya lamang sa tatlong magkakaibigan ang walang nangyari sa buhay matapos ang graduation. Kaya naman na magkahiwa-hiwalay sila, hindi na rin talaga niya nais ang muling makipagkita sa mga kaibigan dahil nahihiya siya sa sarili niya. At hindi rin naman siya kumuha ng board exam uli dahil takot na siya at tila ba ayaw na niya muling makaramdam ng panibagong failure sa kanyang buhay. Tuluyan nang naglaho ang dating self-confidence sa mayroon siya. Matagal din siyang nagpahinga sa loob ng kanyang silid. Lubog na ang araw na lumalabas siya dahil bigla siya nakadama ng gutom. At paglabas nga niya ay nakita na lamang niyang naghahanda na ng hapunan nila si June. Marahan itong inayos sa mesang gawa sa kahoy ang mga dilatang binuksan at ang mga tinapay na inilagay sa pinggan. Marahan siya lumapit dito. At napatingin naman nito agad sa kanya. Talagang tatawagin na kita Mabutit lumabas ka na. Nagugutom na ako Mukha nga. Sige na, umpisa na. Naupo sila sa sahig. Mababa lang ang mesa kaya okay lang sa sahig umupo habang kumakain. Tahimik lamang sila at walang kibuan ni June habang kumakain. Pagkway siya rin naman ang bumasag ng katahimikan habang inaalala ang isang nakaraan. Naalala mo ba, si Erich ang tagaluto natin noon. Tumangutango naman si June habang nagsisimula na ring matuwa sa alaala. Magaling magluto si Erich noon kaya lang masyadong spicy at manghang. Ang dagdag pa niya. Ang sabi niya sa akin, pampadagdag daw ng init sa katawan ng spices. Kaya naman ang sagot ko, aba edi hindi ko na kailangan dahil mainit na ako Don't you think so, June? Sabay sila nagkatawanan. Hay, Erich, bakit ka ba namatay? Sana hindi ka muna kumain ngayon ng dilata. Ang malungkot niyang wika. Bakit, Laura? Hindi mo ba gusto ang inihanda ko? Ang nag-aalang tanong naman ni June. Pwede na rin, pero iba syempre yung inilulutong ulam. Mas masarap, hindi ba? Hayaan mo, ipagluluto kita bukas. Talaga lang ha? Iyon lang at muli silang natahimik habang patuloy sa pagkain. Pagkway muli niyang binasag ang katahimikan. June, oh, ano yun? Sa palagay mo, bakit namatay si Erich? Ang seryoso niyang tanong. Tumor sa utak wala naman nakakaligtas doon. Pero bakit siya? Sa dami-dami ng pwedeng tubuan ng tumor, bakit siya? May dahilan ng Diyos. Gaya rin ng bumagsak ako ng board exam, ang sabi nila sa akin, baka raw may ibang plano ng Diyos. Bakit ka ba hindi ka na uli kumuha? Anong malay mo kung makapasa ka na sa second trial mo? Ayoko na, at ayaw na rin pag-usapan natin yon. Nagkabit-balik at si June. Ano sa palagay mo ang dahilan ng Diyos at namatay si Erich? Ang muli niyang tanong. Who knows kung bakit? Do you believe in God? Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman. Ako naniniwala rin, pero minsan I have doubts. Like what? Ganun nga ba siya ka-powerful? Alam kaya nga niyan lahat ang nangyayari sa mundo? Sa atin? It must be a tough job kung lahat tayo sinusubaybayan niya. Kaya nga siya si God dahil ganun siya kagaling. Pero how come?
How come na ano? Ang takang tanong ni June sa pagbabago na naman ng kanilang usapan. How come na naniniwala ka sa Diyos pero gumagawa ka ng kasalanan? Papaano mo naman nasabing makasalanan ako? We all are, aren't we? Natahimik si June. Bakit ba yan ang pinag-uusapan natin? Bakit nahihirapan ka bang intindihin? I thought you're a smart guy. But not in this case, so I think we better knock it off, okay? Iyon lang at iniligpit nila ang sabay na pinagkainan. Pagkway na mahinga sa may tabi ng fireplace. Habang pinagmamasdan niya si June na sinisindihan at pinaparingas ang apoy roon. Nang magsimula na magliyab ang bahagya ng apoy at naupo na rin ito sa kanyang tapat. Sa carpet lang sila nakaupo habang nasa pagitan ng kahon na ipinamana sa kanila ni Erich. Shall we start? Ang nakangiting wika ni June na medyo excited. Sure, ang maikli niyang sagot. Iyon lang at binuksan na nila ang kahon at nagsimulang mamili sa mga papel kung ano ang unang babasahin. Heto, may napili na ako, ang sabi ni June. Tumango siya at saka ito marahang nagbasa. Tungkol sa masaya nilang pagkakaibigan ang napiling basahin ni June. Kung papaano sila nagkakilala nang sila ay maging magkaklase, ang mga paglalakwatsa nila at higit sa lahat ay yung dumating na puntong naging lalo silang close sa isa't isa nang mapanood nila isang pelikula. It was 1985. Si Erich ang namili ng pelikulang panonoorin nila sa dahilang crush nito si Demi Moore. St. Elmo's Fire ang pamagat ng pinapanood nila. At hindi nila akalaing tungkol pala sa friendship ang pelikula. Hindi nila inaasahan na drama pala iyon at may mga moments na nakakaiyak. Lalo na yung inilapat ang theme song sa pelikula, malungkot at nakakatouch ang lyrics. Kaya nang matapos nga nilang panoorin ang pelikula, naging theme song na rin nila ang Just for a Moment na siyang awitin sa pelikula. Nang matapos basahin ni June ang bahaging iyon ng journal ni Erich, ay pinagmasdan nito ang malungkot na si Laura. Ninitian niya ito. Naaalala mo pa ba yung theme song natin magkakaibigan, Laura? Ang tanong ni June. Tumango si Laura at nagsimulang kumanta si June. Huminto sa pagkanta si June, tinapik siya sa balikat. Sabayan mo naman ako sa pagkanta, ang daya mo eh. At saka muling nagpatuloy. Sinabayan na siya sa pagkanta ni Laura, ngunit medyo mahina ang boses nito. Basag na ang boses ni Laura. Ngunit patuloy ito na sumasabay sa kanta sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakayanan ni Laura ang nadaramang paninikip na dibdib. Tama na June, ayoko na, ang sabi nito, sabay talikod sa kanya habang ang luhay nagsisimula ng malaglag sa pisngi. Marahan niya itong nilapitan, hinawakan sa balikat ng marahan. Laura, I miss him June. Ang sabi ko hindi ako iiyak, pero hindi ko pala kaya. It's alright, Laura. It's alright to cry. No, it's not. Sabay humarap ito sa kanya. I am strong. I've always been strong. Hindi ako dapat umiiyak ng ganito. Hindi. Pero patuloy lamang ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. But I miss him also. Namimiss ko si Erich. Hindi siya dapat namatay. Of all people, bakit siya pa ang kaisa-isa kong kaibigan? Iyon lang at napayakap na lamang ito sa kanya. I miss him so much that I hate him for doing this to me. For making me cry in front of you. Lagi na lang niya napapagawa sa akin ng mga bagay na hindi ko kaya o hindi ko gustong gawin. Ever since, laging ganun na ang impluwensya niya sa akin. At hanggang ngayon, kahit nawala na siya, parang gusto ko pang idepende sa kanya ang buhay ko. Hinagod na lamang niya ang likod ni Laura habang ito'y lumuluha. Hinayaan niyang mailabas nitong lahat ng sama ng loob. Nang sila'y magbitiw, ikaw, June, do you miss him? I do, Laura. Well, sabay pahid ng luha sa pisngi. You have a way of hiding it. Wala akong tinatago, Laura. Umiyak din ako. Kaya lang, ginawa ko iyon nung una kong nalaman ang katotohanan. Iyon lang at muli silang binalot ng katahimikan. Pagkway, so much for tonight. Bukas na natin ipagpatuloy ang pagbabasa, Laura. Matulog na tayo. Tumango lang si Laura. Pagway isinara na niya ang kahon at muling isinusi. Iyon lang at nagtungo na sila sa kanya-kanyang silid. Good night, Laura. Good night, June. At parang sabay na nilang naibulong sa sarili. Good night, Erich. Kinabukasan, umaga iyon ng Sabado. Namasyal sina June at Laura sa tabing lawa.
Mainit ang sikat ng araw, ngunit nanatiling presko at malinis ang simoy ng hangin sa bahaging iyon ng Tagaytay. Kung pagmamasdan, mukha silang lovers habang naglalakad na sabay. Pagkuway huminto sila sa paglalakad at sakay pinukol ang mga paningin sa magandang tanawin ng lawa habang ang malamig na simoy ng hangin ay patuloy sa pagsalubong sa kanilang mukha. Maganda ba siya? Ang tanong ni Laura na siyang bumasag sa katahimikang ilang sandali ring namagitan sa kanila. Who? Ang takang tanong ni June. Yung girlfriend mo? Nakangiti niya ang sagot, sabay pihit paharap dito. Nakamaong jeans si June na fit sa magandang hugis ng binti at hita nitong puno ng muscle. Naka-sweatshirt ito na kulay asul at litaw na litaw ang pagkamistiso. She's pretty, ang simpleng sagot nito. Tell me more about her, ang muli niyang sabi. Why? Para may mapag-usapan naman tayo. Can't we talk of your lovers instead? Wait, bakit may S yata sa dulo ng salitang lover? Does it mean something? It means plural. Lovers, marami. Tumawa siya. Am I wrong? Ang takang tanong ni June. I guess not. Actually, Jetta nga ako ngayon eh. Dadalawa lang ang boyfriend ko. I don't understand it, Laura. Bakit kailangan pang dalawa o higit pa ang lalaking magmahal sa'yo? Can't it be just one? No. Why? Because one thing is not enough. Kung totoong pagmamahal ang nararamdaman mo, it would be enough, Laura. Here you go again, acting as Mr. Right. Because you know very well that I am right. At iyan ang isang dahilan kung bakit nagagalit ako sa'yo. You are always right, and you always make me feel like shit. May galit at hinanakit sa boses niya. Nagulat naman si June, natigilan, pagkway. Laura, you just don't understand me, June. Naunawaan kita. Sabay hawak nito sa kanang braso ni Laura. No, you don't. Sabay iwas niya. Sa simulat sa Paul, si Erich lang ang tanging nakakaunawa sa akin. But he's dead now. Maybe you can try me this time. Ang buong pagpapaunawang wika ni June. You? At paano mo ako maintindihan gayong puro na lamang namang mali ko ang alam mo? Minsan hindi mo pa pinapanigan ang mali ko. Iyon lang at tumalikod siya rito. Pagkway lumakad palayo. Habang nanatili sa kinatatayuan niya si June, tinanaw lamang siya habang papalayo. You are wrong, Laura. Ang naibulong nito sa sarili. Dahil minsan sa aking buhay, niyakap ko rin ng isang kamalian. Wika nito sa sarili. Nang gabing iyon, gaya ng naipangako ni June kay Laura, nagluto siya ng ulam para sa kanilang hapunan. Tuwang-tuwa si Laura nang makita ang lutong ulam na inihain ni June sa mesa. Mukhang masarap ang bati ni Laura. Sana magustuhan mo, pinaghirapan ko lutuin yan eh. Iyon lang at naupo na siya at nagsimulang kumain. Masarap ang nahatawang puri ni Laura. Bagay na naghatid naman ng iba yung kasiyahan sa pakiramdam ni June. Sige, kain ka lang ng kain, ang sabi niya habang masayang pinagmamasdan ang kagandahan ni Laura na hindi niya magawang pagsawaan. At nang sila nga ay makatapos kumain, sorry, ani Laura. Bigla siyang napalingon dito. Laura? I said, I'm sorry, ulit ng dalaga. For what? Kaninang umaga, sa mga sinabi ko sa'yo. I know I've been hard on you. Nginitian na lamang niya ito at saka siya marahang umiling. Okay na yun. Iyon lang at namahinga na sila sa may tabi ng fireplace habang nakaupo sa carpet hanggang sa muli nilang binuksan ang kahon ng mga alaala na ipinamana ng kaibigan. It's your turn to read. Ang nakatawang sabi ni June, nagkibit balikat naman siya. Okay. Iyon lang at marahan siyang namili ng papel na hindi pa nila nababasa sa loob ng kahon. Pagkway, heto, mukhang maganda ang isang to. At sa kanya binasa ng malakas ang nakuhang papel. Nang mawala ang virginity ng kaibigan ko si June, sabay tawa siya sa pagkakabasa pa lang ng pamagat. Oh no, ang nagulat namang sabi ni June sabay tapik sa palad na noo.
At binasa nga niya nakakatuwang kwento kung papaano dinala ni Erich sa beer house sa kauna-unahang pagkakataon si June at kung papaanong nalula si June sa mga babae nagsasayaw ng hubad sa harapan. Isang dancer na may pangalang Maria ang naka-divergenize kay June at hiyang-hiya nga ang lalaki nang matapos basahin ni Laura ang kabuuan ng kwento. "And you actually cried?" Ang gulat na sabi ni Laura na nahihiya pa rin na si June. "It was an experience I never had before. Tears of joy naman yung iniluha ko." Sabay napatawa na rin ito sa alaala habang tumitingala sa langit at inaamba ang kamao. "Wisit ka talaga, Erich, oh." Iyon lang at si June naman ang kumuha at namili ng papel na babasahin sa kahon. Actually, konting papel na lang ang natitira. Ang iba'y may mga piraso na lang ng tissue paper na may nakasulat rin ng mga quotation na bigla na lang naiisip isulat ni Erich kapag nagpapahinga sa mga restaurant at food centers. At mayroon din mga resibo doon na may sulat rin sa likod ng mga kung ano-anong bagay na bigla na lamang naiisip ni Erich sa araw na iyon. Ganon ang kaibigan nila. Basta't laging may daladalang ballpen. At kung anong papel na lang ang madampot ay sinusulatan. Kaya naman kung saang-saang papel nakasulat ang mga alaalang iyon na binabasa nila. Tulad ng isang yellow paper na siya namang nakuha at napili ni June para basahin. Pilyo ang ngiti nito habang nakatingin kay Laura. "Oh, ano yan?" ang tanong ni Laura. "It's about you this time," ang sagot ni June. "At ano naman kaya isinulat tungkol sa akin ng loko-loko mong kaibigan, ha?" "Let's find and read it." At nagsimula ang basahin ni June ang lahat. Si Laura, ang kanyang kakaibang kagandahan ang unang bagay na napansin ko sa kanya. Ang makinis na balat, ang matangos niyang ilong, ang malaki ngunit maamo niyang mga mata, at ang mabangis niyang mga labi na tila ba lagi nang nang-aakit na mahalikan. Noong una naming pagkikita, iyon agad ang una kong hinagad, ang mahalikan siya. But then, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon noon dahil agad ko siya nakagaanan ng loob. At ang mga taong nakakagaanan ko agad ng loob ay iginagalang ko. Sa simula lang ako nagkaroon ng atraksyong pisikal na may kinalaman sa sexual sa kanya. Dahil habang tumatagal, habang nagiging malapit kami magkaibigan, unti-unti ko na-realize kung gaano siya kapanganib na babae sa isang lalaking ang kahinaan ay ang ibabang bahagi ng katawan. Mahilig siya mang-akid ng lalaki. At kung isang ordinaryong lalaki ka na wala pang ibang iniisip kundi ang init ng katawan, madali ka mahuhulog sa kanyang patibong. Dahil ang kanyang pang-akit ay superficial lamang. Isang biro, isang kalokohan dahil iyon ang natutunan niyang laro. Ang magpasakay ng lalaki ngunit walang halong emosyon, walang damdamin, walang kahulugan. Hindi ko lubos maisip ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang ganong klase ng laro, kung bakit ginagamit niyang mistulang kapangyarihan ang kanyang kagandahan upang magpaikot at manloko ng lalaki. Nung unay hindi ko talaga maintindihan hanggang sa dumating ang pagkakataong lubusan ko siyang makilala. Noon ko nalaman na ginagawa niya ang ganoon upang magsilbing proteksyon sa pinangangalagaan niyang tunay na pagkatao. Dahil ang isang Laura sa loob ay isang babaeng mahina, takot at uhaw sa tunay na pagmamahal. Ginagamit niya ang kagandahan at ang pakikipaglaro sa mga lalaki bilang pader upang matakpan ang tunay niyang pagkatao, upang maiiwas niya ang sariling masaktan. Mabait si Laura, masarap kasama't kausap. Palabiro, kung may isang bagay man akong hindi malilimutan sa kanya'y ang kanyang bungisngis na marahil ay maihahalin tulad ko sa artistang banyaga na si Marilyn Monroe. Madaling aminin sa aking sarili na pinagpapantasyahan ko rin siyang makipasiping tulad marahil ng ibang lalaking nakakakita at nakakakilala sa kanya. Ngunit sa tuwin ay may isang bagay na pumipigil sa akin upang hangarin ang bagay na iyon. Isang bagay na noong unay hindi ko pa matiyak kung totoo nga, bagamat malakas ang aking kutob, dahil magaling magtago ng damdamin si Laura. Isang laro na master din niya, hanggang nga sa minsan, natiyak ko ang lahat ng aking akala nang maganap ang isang pangyayaring batid kong hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Isang gabing iyon, inaya ako mag-inuman ni Laura sa amin.
Ang sabi niya, kami lang daw dalawa at huwag nang isama si June. Total hindi naman daw iyon papayag. Sumunod na lamang ako sa suggestion niya kahit hindi ko alam ang dahilan ng paghahangad niyang maglasing. Ngunit kitang-kita ko rin sa kanyang mga mata ang desperasyon. Sa bahay kami nag-inuman. Tamang-tama na wala naman si nanay at nakipaglamay sa kapitbahay naming namatay. Kung ano-anong bagay ang kinuwento sa akin ni Laura nang magsimula na itong makapag-inom ng marami. Karamihan ay personal na, pero ang ikinakatuwa ko sa lahat ay ang pag-amin niya sa isang bagay na alam kong matagal na niyang itinatago. Nasa dinami-rami pala ng mga lalaking dumadaan sa buhay niya ay isang lalaki rin pala ang itinanggi ang puso niya. Oo, marunong rin palang umibig ang isang Laura. At sino nga bang mag-aakala na lalaking iniibig niya ay isang ordinaryong lalaki lamang? At noon ko pa nakumpirma ang matagal ko nang hinala. Huminto sa pagbabasa si June, hindi nang dahil sa kanyang kagustuhan, kundi inagaw na lamang ni Laura ang papel na binabasa niya. Hey, ang nakatawa niyang sabi, halatang bitin. Gusto kong malaman kung sinong kauna-unahang lalaking minahal mo. May halong pagbibiro sa boses ni June. Hindi naman totoo ang mga nakasulat dito eh. Ang galit namang wika ni Laura, halos pasigaw. At bakit naman magsisinungaling sa sarili si Erich? Ang katwiran niya. Basta, sinungaling siya, sinungaling. At sa isang iglap, nakita na lamang niyang may luha na sa pisngi ni Laura habang galit nitong pinagpupunit ang papel. Laura, ano ba? May halong inis na rin sa wika ni June. Hindi totoo ito. Hindi. Patuloy nitong pinagpipira-piraso ang papel, lumuluha pa rin. Hindi na nakayanan ni June ang pinaggagawa nito. Marahan niyang nilapitan nito at hinawakan sa magkabilang braso ng patalikod sa kanya. Bitawan mo nga ako, ang galit na sigaw ni Laura. Hindi kita bibitawan if you will not behave yourself. Ngunit patuloy lang sa pagmamaktol nito si Laura. I hate him, ang sigaw nito. Who? For heaven's sake. Si Erich. I hate him. Hate him for what, Laura? I hate him for betraying me. Marahan niyang binitawan ng mga braso ni Laura. Pagkway nagtatakbo ito papasok ng silid. Habang patuloy sa pagluha, huminga na lamang siya ng malalim. Habang pinagmamasdan ng pira-pirasong papel sa sahig. Sino kaya ang lalaking tanging minahal no ni Laura? Ang naitanong niya sa sarili. Pero batid niyang hindi na rin malalaman pa ang kasagutan. Although somehow masaya siya sa nalaman, marunong rin palang magmahal ng totoo si Laura. Inayos na lamang niya ang natitirang papel sa kahon. Pagkway isinusi pa uli iyon, hanggang sa maisipan na rin niyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Bahagya na siyang naidlip nang biglang magising. Ang liwanag na nagmula sa biglang pagbukas ng bumbilya ang gumising sa kanya. At nagulat na lamang siya nang nasa harapan na si Laura. Nakatayo ito sa may pinto ng kanyang silid. Laura, bakit gising ka pa? Anong ginagawa mo rito? Ang tanong niya sabay upo sa higaan. Nakasando lamang siya at nakashorts na maikli. Pwede ba ako makitulog dito, June? Ang tanong nito habang yakap-yakap ang sarili. Saglit niyang pinagmasdan ang katawan nito na walang ibang saplot kundi manipis na suot na pantulog. Bakit? Ano bang problema? Ang irita niyang tanong. Natatakot ako sa kwarto ko. Natatakot? Napanaginipan ko si Erich. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ko at ang mga sinasabi ko sa kanya kanina. Huminga na lamang siya ng malalim. Pagkway, sige, pumasok ka na dito sa loob. Salamat. Agad ngang pumasok si Laura at isinara ang pinto. Lumakad ito papalapit sa kama habang bumabangon naman siya. Saan ka pupunta? Ang tanong nito sa kanya. Diyan ka sa kama matulog, dito ako sa sahig. Ang agad niyang sagot. Sabay kuha ng kumot at unan, inilatag nita ang kumot at sahig. Malamig dyan, June. Baka sipunin ka. Ngingitian na lang niya ito, isang sarkastikong ngiti. Hindi ako sisipunin, okay? Iyon lang at nahiga na sa kama si Laura. At agad naman siyang lumakad patungo sa switch ng ilaw ng, "Huwag mong papatayin ang ilaw, June.
Ang biglang sabi ni Laura. Nagkamot siya ng ulo. Bakit na naman? Natatakot ako. Kasama mo naman ako ah. Kahit na. Napailing na lang siya. Please, ang pakiusap nito. At wala na siya nagawa. Buong gabi siya nakaramdam kay Laura. Pagkuway binisita niya ito ng tingin at natagpo ang mahimbing ng natutulog. Marahan siyang bumangon upang patayin ang ilaw. Ngunit biglang inagaw ng ibang tanawin ng kanyang paningin. Nasulyapan niya ang maalindog na katawan ni Laura habang payapang nakahimlay sa kama. Saglit siyang natuksot na upo sa gilid ng kama. Matagal niyang pinagmasdan ang maganda nitong mukha hanggang sa matuksong haplusin ang pisngi nito at buhok. Pagkuway tumayo na rin siya at kinamutan ang katawan nito. Nang magbalik siya sa higaan matapos patayin ang ilaw, hindi na rin siya dinalaw ng antok. Nanatiling nakamulat ang kanyang mga mata habang nagbabalik ang isang alaala. Setyembre 1986, Marso 1988. Tapatin mo nga ako? Ang tanong sa kanya noon ni Erich. Tol na rin ang tawag sa kanya nito, bunga ng pagiging malapit nila magkaibigan. Kasalukuyan silang nasa loob ng campus. Nasa basketball court at nakaupo sa bangkong gawa sa kahoy. Pawisan sila nang dahil sa kakatapos lang maglaro ng one-on-one sa basketball. Ano ba yan, Tol? Natuto na rin siyang makiutol dito. Ilan lamang sa mga bagay na natutunan niya simula nang maging kaibigan si Erich. May tama ka ba kay Laura? Ang bigla nitong tanong. Sinong Laura? Ang kunwari inosente niyang tanong. Kilala mo kung sinong tinutukoy ko. Si Laura na kaibigan natin? Ang akala ko ba kaibigan ko lang dahil may samaan pa rin kayo ng loob, remember? O front mo lang yun para itago ang totoo? Anong totoo naman ang itatago ko? Na may gusto ka sa kanya? Lahat naman ng lalaki posibleng magkagusto kay Laura eh. Hey, but we're not talking of sexual attraction here. Ano bang gusto mong tukuyin? Yung totoong love na tinatawag. Tigilan mo nga ako, Erich. Ba't ba hirap na hirap kang umamin? Lalaki ka naman. Ano naman mawawala sa'yo yung hinayupa ka? Natigilan siya. Oh, ano? Sasagutin mo na ba ang tanong ko? Bakit ba mahalagang malaman mo pa? Bakit? Masama ba? O baka may binabala kang ligawan si Laura at napipigilan ka lang para sa akin, kaya kinukumpirma mo ako ngayon. Ganun ba yun? Kung may gusto ko kay Laura, hindi na kita uusisain. Liligawan ko na agad yun. Pakialam ko kung masagasaan kita. Wika nitong may halong pagbibiro. Bakit ngayon interesado kang malaman? Dahil gusto ko lang makatiyak kung tama nga ang instinct ko tungkol sa inyong dalawa. Iba si Laura, iba ako. Ang maagap niyang sagot, kahit actually, hindi mukhang sagot ang binitawan niya, kundi isang statement of fact. But opposites attract, diba? Ang katwiran naman ni Erich. Mapagbiro pa rin naman ang ngiti sa mga labi. Sabi lang nila yon, pero hindi ako ang tipo ng lalaking mukhang bagay kay Laura. How can you tell? Dahil iyon ang pakiramdam ko. Then you're wrong, my friend. Besides, si Laura ang tipo ng babaeng mahirap kontrolin. How could you imagine me with her? Papaano ko siya ihahandle kung magnobyo na kami? Saka mo problemahin niyan kapag mag-on na kayo. That will never happen. Papaano mo naman nasigurado? I just knew. Siguro nga, marami ng bagay na nahahalata sa kanya si Erich kung bakit pilit siyang pinapaamin ng tungkol sa nadarama para kay Laura. Madalas kasi ilap siya sa babae at kapag binibiro siya nito, agad na pinapaamulan ng pisngi. At maraming pagkakataong lagi naman talaga siyang concerned kay Laura, lalo na sa pag-aaral nito. Minsan nga mahirap ito sa medical surgical subject nila. Isa kasi iyon sa mga major subject ng nursing. Ang lubos na hindi maintindihan ni Laura ay ang tungkol sa mga anatomy and psychology. Nag-offer siya noon ng tulong para bigyan nito ng libreng tutor at in return, nakako naman nito makikipag-date sa kanya. Pabiro yung sinabi ni Laura sa kanya. Pero pinagsikapan pa rin niyang i-tutor ito ng matuto, habang ang puso ay lihim na umaasang matutuloy ang kanilang date.
Hanggang nga sa nang matapos ang session nila, sinabi nito magkikita na lang daw sila sa tapat ng kantin sa Sabado para sa kanilang date. Pabiro lang na sinabi yun ni Laura at siya naman kunwari tawang-tawang sumakay. Ngunit ang totoo nooy seryoso ang puso niya. Hindi niya ipinagtapat kahit kanino ang tungkol sa date, kahit kay Erich. Hanggang sa dumating ang araw ng Sabado, naghintay siya sa tapat ng kantin. Naghintay na naghintay, ngunit walang Laura na dumating. At dun siya nagdesisyon na hindi si Laura ang babaeng para sa kanya. Kaya't hanggang sa dumating ang araw ng kanilang graduation, hindi na niya nasabi kanino man ang tungkol sa lihim na nadarama kay Laura. Kahit noong mag-conduct sila ng group study sa Tagaytay, maraming beses niyang iniwasan ang makatamaan sila ng paningin ni Laura o ang magkausap. Sa pag-aaral niya isinubsob ang kanyang sarili. Hanggang nga sa noong huling araw nila sa Tagaytay, muli siyang kinausap ng kaibigan si Erich habang nakadungaw sila sa lawa. Kahit hindi mo aminin, alam ko, simpleng sabi nito kabuntot ang pilyong ngiti. Pero anong panama ako sa mga lalaki niya? Ang sagot naman niya, pagod na rin sa pagtatago ng katotohanan. Sinasabi ko na nga ba eh. Ngayon alam mo na, will you keep it a secret? Pero bakit? Basta, Erich, mangako ka sa akin na hindi pagsasabihan tungkol dito. Pero siya, papaano niyang malalaman kung... Hayaan mo nang huwag niyang malaman. For all I know, she doesn't care about it. Puro kalokohan naman ang nasa ulo nun eh. Pero iyon din ang masakit para sa akin. Luka-luka na nga, mahal ko pa rin. That's love, tol. Natahimik siya. Kung gusto mo, tutulungan kita. I don't need your help. Lalo lang bababa ang pagtingin niya sa akin eh. Pati pang didiskarte, iaasa ko sa'yo. Eh ano ngayon ang balak mo sa nararamdaman mo? Bahala na. Baka lilipas din ito. You know what? You're a fool. Mabuti na nga siguro ito. Wala akong magagawa eh. Meron kung gugustuhin mo. Ayoko mapagtawanan, okay? At ang isa pa, hindi ko talaga kaya kahit na anong gawin ko, Erich. Sige, hindi na ako makikialam. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. If not now, kailan ka pa maglalakas ng loob na ipagtapat ang nararamdaman mo? Maybe someday. Life is too short for someday. Before you know it, kapwa na kayo hindi malaya. And it's too late. Ewan ko, Erich. Ewan ko. All I know for now is natatakot ako sa nararamdaman ko. At mas kinatatakutan ko magiging resulta kung malalaman niya ito at magkakarelasyon kami. Mahirap hawakan ng isang babaeng katulad niya. And I don't think I have the guts to do it. Napailing na lamang si Erich. Sayang ka, tol, sayang. At tuluyan ba siyang hindi nakakibo? Nang matapos ang board exam, nag-celebrate siya ng birthday at tanging si Erich lang ang naging bisita niya. I tried to call up Laura pero it's okay, ang agad niyang sabi. I knew it, hindi siya makakapunta. Simple lang ang selebrasyon, uminom sila't kumain, pagkuha inilabas na Erich ang regalong cake. Hinipan niya ng kandila niyon. Pagkuha sinabi ni Erich na mag-wish siya. Yung isang bagay na tipong gustong-gusto niya pero parang mahirap mangyari. Anong ini-wish mo? Ang tanong nito sa kanya. Huwag kang tatawa ha. Pexman, I wish, sana, nagkaroon kami ng romantic weekend ni Laura. Kami lang dalawa, kahit isang saglit lang. Hindi nga tumawa si Erich tulad na naipangako sa kanya. Sa halip ay, your wish is my command, ang pabiro nitong wika. At sila ay nikatawanan. Somehow, natupad ang wish niyang iyon. At somehow, si Erich din ang dahilan. Pero may isang katanungang nanatiling walang kasagutan. Masabi na kaya niya sa pagkakataong itong nadarama? Linggo ng umaga, muli silang namasyal sa magagandang lugar sa Tagaytay. May napuntahan silang isang malit na burol, kung saan ay may malalaking bato sa tuktok. Naupo sila sa isa sa malalaking batong iyon, habang kitang-kita ang magagandang tanawin ng mga bulubundukin sa gitna ng lawa. Hawak ni June ang kahon ay pinamana ni Erich. Iyon na kasi ang huling araw nila sa Tagaytay at kailangang tapusin na nila ang pagbabasa.
Ilang papel na lamang naririto. Tapusin na natin. Wika ni Jun sa tahimik na si Laura. Sige, simulan mo na ang pagbabasa. Ang simple lang nitong sagot. At nagsimula nga siya magbasa. At karamihan sa mga binasa niya ay ang mga quotations na kinolekta ni Erich at ang mga poems na naisulat nito. Tulad ng isang ito, Laura. Ang ganda oh. Si Erich mismo ang sumulat ito. Masigla niyang wika. Pagkway agad na binasa ng sabihing isinulat ng kaibigan. Life is complex. Life is painful. But sometimes, that's what makes it wonderful. For when in pain, we learn how to touch one another. We learn how to love each other. Nanatiling tahimik si Laura. Tumangulang ito nang matapos niyang basahin ang maikling tulang iyon. Kaya't nagpatuloy pa siya sa pagbabasa ng iba. Hanggang nga sa matigilan na lamang. Noon biglang napatingin sa kanya si Laura. Oh, bakit ka tumigil? Umiling siya. Wala. Biglang kinuha ni Laura mula sa kanyang kamay ang papel na hawak. Agad nito yung binasa. Ang nawawalang test papers. Sabay muling baling ng paningin sa kanya. Naaalala mo pa ba nangyari sa insidenteng ito? Tumango siya. Alalang-alala. Ako rin hindi ko malilimutan. Hindi ko talaga akalaing magagawa na Erich ang magnakaw ng test papers. Nagkibit balikat siya. Teka, mabasa nga. Nang maintindihan nating mabuti kung ano ang dahilan at nagawa niya ang ganong klase ng pandaraya. Iyon lang at nagsimulang magbasa si Laura ng tungkol sa pangyayari. Ang nawawalang test papers. August 24, 1986. Araw ng Martes. Nasa 3 taon na kami ng nursing. Iyon ang taon na taghirap. Dahil halos karamihan ng mga subjects ay sobrang kahihirap. Lalo na ang major subject namin na medical surgical nursing. Actually, kahit hindi ako mag-aral, kahit na papaano'y nauunawaan ko ang konsepto nito. Pero sa kalagitnaan ng aming period, biglang napalitan ang mabait naming teacher. Pinalitan ng isang halimaw. Halimaw dahil saksakan ng hirap magbigay ng exam na kahit ang matatalinong si Jun ay nagkakandabagsak-bagsak sa quizzes. Isang bagay na bihirang mangyari rito noon. Pero nagawang posible ng teacher na ito na nagngangalang Mrs. Maroma. Hanggang nga sa dumating ang aming midterm, ang lahat ay kinakabahan habang punong-puno ng tensyon ng classroom. Papaano na may lahat kami tagilid kay Mrs. Maroma? Kahit nga si Jun ay kabadong bumagsak. Lalo na nung araw na iyon, kitang-kita ko kung paano ito pagpawisan ng malagkit habang nanginginig na nagre-review. Ako lang ata ang nasa katinoan ng pag-iisip nung araw na iyon. Dahil siguro marahil ay hindi ako natatakot bumagsak. Dahil kung tutuusin, hindi ko naman gusto ang kursong nursing. Kumuha lang ako nito para sa aking nanay. Dati kasi, bago siya madisgrasya ng hindi ko kilalang tatay, nursing student din ang nanay. Pero nang mabuntis nga ito at ang maisilang ako, hindi na ito nagpatuloy mag-aral. Somehow, sinisi ko ang pagdating ko sa mundo kung bakit hindi natupad ang pangarap na maging nurse ni nanay. Kaya bilang kabayaran, nagdesisyon akong mag-nursing para man lamang kahit na sa aking matupad ang kanyang pangarap. Walang nakakaalam ng kadramahan ko ngayon sa buhay. Kahit nga mga malalapit kong kaibigan, hindi alam iyon. Dahil ayokong isipin nila na sa kabila ng nakilala nilang pagkatao ko'y may pusong mamon din pala ako. Well anyway, nang dumating nga ang aming professor na si Mrs. Maroma sa loob ng classroom, tanging ako lamang ang relax na relax habang ang iba ay nagsisimula na magdasal. Sa unang kita ko palang kay Mrs. Maroma, nabasa ko agad sa kanya mga mata ang matinding galit. Kung sa bagay, lagi naman itong galit. Pero ibang-iba ang galit nito ng mga sandaling iyon. At na nagsalita nga ito'y nun ko lang naunawaan ang dahilan kung bakit. Isang kopya ng test paper ang nawawala. Ang galit nitong Anas habang nagsisimulang mag-ingay ang aking mga kaklase. Kayo lang ang section na hawak ko sa 3rd year level. Kaya positibo kung isa sa inyo ang nagnakaw. Ang pagpapatuloy pa nito habang shock na shock ang aming mga kaklase.
Pero ako, nanatili pa ring relax. Hindi ko pa pinararating sa din ang nangyari dahil gusto kong bigyan ng chance ang estudyante nagnakaw ng test papers na umamin sa nagawa niyang kasalanan. Pero sino naman kayang sirang tuktok na aamin? Ang naisa loob ko. Maya-maya isa sa mga kaklase namin ang naglakas ng loob na magtaas ng kamay at magsalita. Ikaw ang magnanakaw? Ang galit na tanong ni Mrs. Maroma rito. Hindi po ma'am, magtatanong lang ako, ang nanginginig pang sabi nito. At anong itatanong mo? Ma'am, papaano ho kayo nakakatiyak na ninakaw na nga ng isa sa amin ang test paper? Tumawa si Mrs. Maroma. Good question, iho. Alam niyo kung paano ko nalaman? Dahil bilang na bilang ko ang mga test papers niyo. Hindi ako nagpapagawa ng sobra o ng kulang. Laging eksakto. At kadalasan, iniiwan ko ito sa aking desk nang nakasealed sa envelope. Muling nagkaroon ng bulong-bulungan sa loob ng aming classroom. Quiet! Patapusin niyo muna ako. Biglang tumahimik ang lahat. Kanina, nang balikan ko ang test papers nyo, bukas na ang envelope at nang bilangin ko, kulang na ng isa. Nagtaka naman ako bigla at naisip ko baka hindi ko lang na-sealed kahapon bago ako umalis. Pero nang makausap ko ang matandang janitor natin, may nakita raw siya magkasunod na estudyanteng pumasok sa faculty room kung saan naroroon ang desk ko at ang test papers na ito. At sabi pa ng janitor, isa raw babae yung unang pumasok at isang lalaki ang pangalawa. Maaring isa sa mga iyon na yung nagnakaw ng test papers. Ngunit ang hindi ko alam ay kung sino at kung alin sa dalawa. Lalaki ba yun o babae? Muli ang bulong-bulungan sa loob ng aming classroom. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking mga klase. Wala ning isa man ang nakahinahinala sa kanila. Maliban sa isa na kanina ko pa napupunang parang may tinatagong lihim. Hindi ko kayang bibigyan ng exam ngayon. Cancel ang midterm natin. At kapag walang umamin sa inyo kung sino ang nagnakaw, lahat kayo ibabagsak ko. Muli ang pag-iingay at ang pagtutol ng aking mga kaklase. Habang ako'y nanatili lang tahimik, nakikiramdam, nag-oobserba at nag-iimbestiga sa sarili kong paraan. You have until tomorrow para umamin ka kung sino kang nagnakaw. Good luck. Iyon lang at lumayas na sa loob ng classroom si Mrs. Maroma. Gulantang na gulantang ang aking mga kaklase, kabilang na sina Laura at June. Karamihan sa mga iyon ay mahihina at nagsimula ng umiyak. Nung makalabas kami ng classroom, nagtungo kaming tatlong magkakaibigan sa parang park na bahagi ng aming campus. Naupo sina Laura at June sa sementong upuan habang nakatayo ako sa kanilang harapan. Ayokong bumagsak, ang singhal ni Laura. Ayokong bumagsak ng dahil sa kasalanan ng iba, ang dagdag pa nito. Hindi naman siguro totoo yung sinabi ni Mrs. Maroma na ibabagsak na tayong lahat. Ang nanginginig naman pangatwiran ni June. Ngumiti lang ako. Hindi nga siguro totoo, pero tiyak kong gagawin at gagawin nun kapag walang umamin. Ayokong bumagsak, Erich. Nakakahiya sa parents ko. Saka ayoko nang umulit-ulit dahil titigil na lang ako sa pag-aaral kung uulit rin lang. Ang parang maluha-luha ng pasakalya ni Laura. At ako, siguradong papatayin ako ng parents ko at mga kapatid ko pag nalaman nilang June. Kapag nalaman nilang ang baba ng grades ko at pagkatapos ngayon, babagsak pa ng dahil sa... Awang-awa ko sa aking mga kaibigan. They really meant it. Noon ko lang napatunayan kung gaano nila hinahangad na makatapos ng pag-aaral. Samantalang ako, ano nga bang reason ko at nag-nursing ako? Para lang mapagsilbihan si nanay at mapatunayan sa kanya na mahal ko siya. Samantalang parang hindi naman niya pansin ang ginagawa ko. Busy siya sa pagtatrabaho sa pabrika habang nagsisimulan magpaligaw. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko ang isang karumal-dumal na bagay, kundi somehow kilala ko kung sino ang tunay na nagnakaw ng test papers. Kinabukasan nga, nasa loob na ako ng office ni Mrs. Maroma. Kami lang dalawang nasa loob. Gusto mo raw ako makausap? Ang tanong nito. Tungkol ho sa nawawalang test papers, ma'am. Sinong kumuha? Saglit ako natahimik pagkway.
Ako po. Ikaw? Tumango ako. Matagal akong tinitigan ni Mrs. Maroma. Pagkway, nasaan ang test paper? Itinapon ko na, ma'am. Hindi mo ba alam ang parusa sa ginawa mo? Pwede kang i-kick out sa school na ito. Tumango lang ako. Kahit na alam kong somehow ay nananakot lang siya. Well, anyway, umamin ka, and it takes a lot of courage to do that. Hinahangaan ko sa tao ang may lakas ng loob na umamin sa nagawa niyang kasalanan. You mean, pinapatawad niyo na ako, ma'am? Not so fast. Muli ako natigilan, pero nawala na rin ang kaba ko sa dibdib. Isususpindi kita for 1 week sa klasiko at pagagawin kita ng baby thesis na kailangan mong ma-approve sa akin. Kapag nagawa mo iyon, makakaasa ka ng patawad ka na sa iyong kasalanan. Pero hindi nangangahulugang pasado ka na. You still have to pass my finals, okay? Kahit na mahirap ang kondisyon nito, tumango na rin ako at pumayag. Pagkoy agad nang lumabas ng silid nito. Marami nakaalam sa ginawa kong pag-amin, ngunit hindi na rin gaano naging usap-usapan dahil kilala naman nila ako. Alam nilang I am capable of doing it and there's no question na ako nga ang gumawa ng krimen. Pero mayroong isang hindi naniniwala, si June. Alam kong hindi mo ginawa, Erich. Kilala kita. Hindi ganun ka-importante sa ang nursing para magnakaw ng test paper para lang makakuha ng mataas na grade. Ang wika nito sa akin nang minsang magkasabay kaming umuwi. I did it, okay? Huwag na natin pag-usapan. Pero sabihin mo sa akin, hindi ikaw ang kumuha ng test paper, right? Alam kong alam mo ang totoo. Oo, hindi ako nagnakaw ng test papers. Nang matapos basahin ni Laura ang bahaging iyon ng buhay ni Erich, biglang gumuhit ang malaking pagtataka sa kanyang mukha. Pagkway sinundan iyon ng kalungkutan, ng panghihinayang. I knew it. Hindi ako naging mabuting kaibigan kay Erich. Imagine, isa ako sa mga naniwalang siya nga ang kumuha ng nawawalang test papers, gayong hindi naman pala siya. Ani Laura, nanatiling tahimik si June. Hi, Erich. Kung alam mo lang, I'm very sorry. Sabay tingala ito sa langit na para bang kinakausap doon ang kaluluwa ng kaibigan. Mas lalo lang akong hindi naging mabuting kaibigan sa kanya, Laura. Ang sagot naman agad ni June. Hindi, June. Nakasulat dito, ikaw lamang ang tanging hindi naniwalang si Erich nga ang nagnakaw ng test papers. Muli, ang kanyang pananahimik. Pero kung hindi si Erich, sino nagnakaw ng test papers, June? Mahirap ilarawan ng pagtatakang gumuhit sa magandang mukha ni Laura matapos marinig ang kanyang katotohanan. Ikaw nagnakaw ng nawawalang test papers? Ang muli nitong tanong. Oo, Laura, ako. Ang muli niyang pag-amin sa mapait na katotohanan. At somehow, alam kong alam na Erich ang lahat. Pero sa halip na idin niya ang pagkangalan ko, mas pinili niyang iligtas ako dahil alam niya kung gaano kahalaga sa akin na makatapos ng pag-aaral. Pero hindi ko maintindihan. Bakit mo ginawa, June? Dahil hirap na ako, Laura. May kumislap na kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagbabantang luha. Pero matalino ka. Magaling. Saan ka nahihirapan? Matalino lang ako sa paningin ninyo, pero sa aming pamilya, ako ang pinakabobo, ang laging pinagtatawanan. June, tumalikod siya kay Laura, parang hindi niya magawang lumuha sa harapan nito. Hirap na ako sa pakikipagkompetensya sa mga kapatid ko. Lagi na lang, dapat ay mayroon ako mapapatunayan sa aking mga magulang. Agad niyang pinahiran ng mga mata bago tumulo ang luha. Pero pagod na rin ako sa pag-aaral, sa paghahangad na laging gawin ng tama at nararapat. But then, hindi ko rin magawang talikuran ng responsibilidad ko sa aking pamilya na ipagpatuloy ang nasimulan nilang pagpapalaganap ng talino. Kaya't nang unti-unting bumababa ang grades ko nang dahil kay Mrs. Maroma, bigla akong naalarma nun. Bigla akong kinatakutan ng katotohanan baka pag nalaman iyon ng parents ko ay muli nila akong hiyain sa harap ng aking mga kapatid. Nanatili siya nakatalikod kay Laura habang pinagmamasdan siya nito. Kaya't nang minsan makapasok ako ng faculty, nakakita ako ng bukas na pagkakataon. Bunga ng desperasyon, napilitan akong gumawa ng mali. Binuksan ko ang envelope na kinalalagyan ng ating test papers. At sa pag-aakala kong hindi iyon bilang ni ma'am, nagnakaw ako ng isa. Muling sumilip ang luha sa kanyang mga mata.
Ako nagnakaw ng task paper, Laura, pero si Erich ang umamin ng parusa. At ang masakit nun, wala akong nagawa para sa kanya, para bayaran ang ginawa niyang kabutihan para sa akin. At ngayon, wala na siya. Wala na siya para humingi ako ng tawad dahil sa taglay kong kahinaan. Dahil duwag ako, isa lang duwag. Tuluyan na niyang hindi nakayanan ang paninikip ng dibdib. Kusang umagos na ang luha sa namumula niyang mga pisngi. At bago pa niya napahiran niyon, nasa likuran na pala niya si Laura. Hawak siya ng mga braso habang idinidikit nito ang pisngi sa kanyang likod. June, bulong nito sa kanyang pangalan, ngunit sapat na upang kanyang marinig at maunawaan na ito'y nakikiramay sa sama ng loob niyang nadarama. At nang sila'y magharap, nagtama na lamang ang kanilang mga paningin. Marahang pinahiran ng kanang kamay ni Laura ang luha niya sa pisngi. Damang-dama niya ang malambot nito mga daliri sa kanyang pisngi. At nang idikit iyon sa mga labi, habang pinapawala ng isang matamis na halik. Damang-dama ni Laura ang init ng kanyang mga labi. At parang nananadya ang panahon, biglang nagdilim ang mga ulap at nagsimulang pumatak ang ulan. Hudyat na tapos na ang mahabang tag-araw at tapos na rin ang panlilinlang nila sa kanilang damdamin. Parang kusa naglapat ang kanilang maiinit na mga labi habang hindi na napapansin ang malalamig na patak ng ulang sumasayad sa lupa at sa kanilang mga balat. At nang ang paglalapat ng mga labi hindi na naging sapat, nagyakap sila. Buong init, buong higpit, habang dinarama ang katawan ng isa't isa. Hanggang sa tuluyan na magtago ang araw sa likod ng mga bundok at ang ulan ay tuluyan ng bumuhos. Nang magbalik sila sa rest house ay kapwa na basang-basa sa ulan. Hawak pa rin ni June ang kahon na ipinamana ng kaibigan at marahan iyong ipinatong sa mesa. Pagkway tahimik nilang pinasok ang isang silid. At muli ang paglalapat ng maiinit na mga labi. Kapwa nila hinubaran ng isa't isa. Bagamat ang simoy ng hangin ay unti-unti nang lumalamig. At nang kapwa hubad na ang kataway, saglit nilang pinagmasdan ng isa't isa. At bahagyang natawa sa nasaksihan na animoy mga inosenteng bata. Pagkway hinawakan ni June ang mga kamay ni Laura at buong ingat itong dinala sa kama. Muli sila nagyakap hanggang sa kapwa mapahiga sa kama. At doon, paulit-ulit silang nagtalik habang hinihiling sa pagkakataon na ang magandang pangyayaring iyon sa kanilang buhay ay huwag nang matapos pa. Lunes ng umaga, nagising na lamang siya nang wala na sa tabi si Laura. Agad siya nagbihis at nang lumabas siya ng rest house ay nakita na lamang si Laura na nakadungaw sa lawa habang nakabihis na at daladala ang mga gamit. Agad niya itong nilapitan at nakita niyang hawak rin nito ang kahon na ipinamana ni Erich. "Saan ka pupunta?" ang tanong niya. "Uuwi na, tapos na ang weekend natin, hindi ba?" Natahimik siya habang pinagmamasdan si Laura na napukol ang paningin sa malayo. "Ang nangyari kagabi, Laura," bigla itong humarap sa kanya. "Huwag ka mag-alala, June, hindi makakarating sa jowa mo yon," sabay tawa nito. "Besides, wala namang kahulugan yung nangyari kagabi eh." "Anong ibig mo sabihin?" antaka niyang tanong. "We did it for fun, June. Just for fun. There's no big deal about it." Natigilan siya, napahiya at inaasahan na rin naman niya ang ganong response kay Laura. At hindi nga ba't iyon naman talaga ang kinatatakutan niya noon pa, kung kaya't hindi nagawang sabihin dito ang nadarama noon. "Kung aalis ka na ngayon, ihahatid na kita," ang nasabi na lang niya. Ibinalik ni Laura ang paningin sa magandang tanawin ng lawa. "Wag na, ako na lang." Pagkway muli silang binalot ng katahimikan. "Ano ngayon ang balak mong gawin sa buhay, Laura?" ang pambabasag niya sa katahimikan na natiling blanko ekspresyon. "May nabasa akong quotation dito ni Erich." Ang sagot nito, ang sabi dito "If your life is free of failures, you're not taking enough risks." Ganun ako eh. Gusto ko maging free of failures ang buhay ko, kaya natatakot akong sumubok. Pero the more na hindi ako sumusubok, the more na sinasayang ko palang magagandang pagkakataong dumarating sa buhay ko. Nanatili siyang walang imik. "I changed my mind, June. Babalik ako sa pagre-review. Kukuha na uli ako ng board exam." Napangiti siya sa nalaman. "That's great, Laura." "Thanks." Iyon lang at inilagay nito ang kahon sa kanyang mga kabay.
May ilang papel pa diyan na hindi pa natin nababasa. Ikaw na bahala. Iyon lang at nagsimula na itong lumakad palayo habang siya'y nanatili sa kinatatayuan. Binuksan ang kahon at saka binasa ang isa sa mga nalalabing papel doon. Life is never easy, but sometimes we choose not to see. Caught up in our own reasons, denying that true feelings are meant to be free. And we say things we don't mean. We do things we don't even know what it means. Trying hard not to care, but somehow needing to share. Why are you afraid to lend a hand? For all you know, there's no reason to be afraid. Fears of unknown is a disease that often kills, so don't let anything prevent you from your will. Maganda ang tula, makahulugan, pero batid niyang walang kahulugan iyon kung hindi niya gagamitin. Sa isang banda, parang naramdaman niyang isinulat ni Erich ang tulang iyon para sa kanya, para sa kanila ni Laura. Life is too short for someday. Before you know it, kapwa na kayo hindi malaya, and it's too late. Ang parang naririnig niyang ibinulong sa kanya ni Erich at ngayon niya nauunawa ang tama ito. Malayo na ang nalalakad ni Laura, ang kanyang mga matay hilam na sa luha. Mahal niya si June, mahal na mahal, at ang nangyari kagabi? Batid niyang isang alaala ay yung babaunin niya habang buhay. Pero nagkunwari siyang walang halaga ang lahat. Nagkunwari siyang wala sa puso ang ipinamalas sa pagmamahalan. Dahil batid niyang umamin man siya'y lalo lamang niyang pabababain ang sarili sa harapan ni June. May nobya itong naghihintay sa Maynila, isang babaeng higit na karapat-dapat dito. Kaya't masakit man sa kanya ang lumayo ngayon, masakit man sa kanya ang hindi na muli pang makita si June, batid niyang wala siyang ibang magagawa kundi ang magparaya. Marahan niyang pinahira ng luha sa pisngi, nang biglang mula sa kanyang likuran ay, "Laura!" Pangalan niya iyon, isinisigaw ni June. "Laura, wait!" Noon siya napahinto sa paglalakad, napaharap rito, hanggang sa makarating ito sa kanyang harapan, at saglit sila nagkatitigan. "You're crying," ang anas ni June. Pinahirapan naman agad niya mga mata. "Hindi, napawing lang ako." Ang katwiran niyang masungit ang ekspresyong gumihit sa mukha. "I don't think na napawing ka nga." "Nakita ko, luha ang mga nasa mata mo." Pilit ni June. "Okay, I'm crying. So what?" Ang galit niyang wika. Noon napangiti si June. "Bakit mo pa ba ako hinabol at pinagalingang umalis?" Ang tanong niya agad. "Because I love you," ang simpleng ngunit mariing wika ni June. "What?" Ang parang hindi niya makapaniwalang tanong. "I love you," ang muli naman nitong ulit, may ngiti pa rin sa mga labi. At bago pa siya nakatutol, hindi na rin niya napigilan pa ang sarili. Naramdaman na lamang niyang basa na uli ang luha ang kanyang mga mata. "Oh, bakit ka umiyak uli?" Ang takang tanong ni June. "Dahil ang tagal kong naghintay. Iyan lang matagal ko nang hinihintay na sabihin mo. Alam mo ba yun? Ang tagal-tagal kong hinintay na aminin mo yan sa sarili mo at sa akin." Patuloy ang luha sa pagtulo sa kanyang pisngi. Suddenly ay naging napaka-vulnerable at sensitive niya ng mga sandaling iyon. Hindi na niya nakuha pang itago ang emosyon o magkunwari. "I'm sorry, Laura, kung medyo natagalan. Pero now that you know, hindi ba deserve ko naman ang makarinig ng magandang response mula sa'yo?" "Ah, ganun? So you want me to say I love you too, ganun ba?" Tumango si June. Pinahira naman niya agad ang luha sa pisngi. "At papaano ang girlfriend mo?" Ang tanong niya. Noon muling tumawa si June. "I lied." "What do you mean you lied?" Takang tanong niya. "There's no girlfriend. Sinabi lang yun na mayroon akong nobya para may maipagmalaki sa'yo at somehow para mapagtakpan ang damdamin ko sa'yo." "But why? Bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo at ako?" "Dahil naduwag ako nung harapin ang damdamin kong to para sa'yo. I guess I wasn't man enough to tell you face to face itong nararamdaman ko." May lungkot sa tinig na iyon ni June. Napayuko ito. At noon niya marahang itinungo ang ulo nito, sabay tinitigan sa mga mata. "Well, I guess we all have our share of weaknesses. At marahil hindi na mahalaga ngayon ang mga ito dahil aaminin ko na rin, June. Mahal din kita."
Noon sila nagyakap, mahigpit na mahigpit. Ikaw lang ang lalaking minahal ko, saksi si Erich. You mean, ako yung tinutukoy ni Erich sa journal niya? Nagbitiw sila sa pagkakayakap. At saka siya marahang tumango habang nakangiti. Napahalakak na lamang sa kaligayahan si June. Somehow, I knew it. Ang pagmamayabang nitong wika. Pero natawa na lang din si Laura. Yabang mo. At muli, narinig ang pinagsama nilang halakhak. At sa pagkakataong iyon, batid nilang may isang tao silang dapat pag-alayan ng kaligayahang nadaramang iyon. Si Erich. Sa Maynila, muli na naman silang namasyal sa tabing dagat. Matapos ang matagal na pag-iisip, napagpasyahan na rin nila kung ano ang nararapat gawin sa mga papel na naglalaman ng mga alaalang isinulat doon ni Erich. Isa-isa nila iyong ipinaanod sa mapayapang agos ng dagat, hanggang sa malabi na lamang ang isang papel na naglalaman ng isang mahalagang payo mula dito. Maikli ang buhay, hindi natin namamalayan, pero walang kasing bilis kung tumakbo ang panahon. Minsan, may mga pagkakataong nararamdaman nating kumakatok ang Diyos sa puso natin, pero hindi natin siya pinagbubuksan, hindi natin siya pinapansin, dahil natatakot tayong baka kapag pinatuloy natin siya, ay hindi rin natin makakayanan yung mga bagay na ipapagawa niya. Mataas kasi ang standard niya eh. Pero alam nyo, na-realize ko rin na hindi naman niya tayo pagagawain ng isang bagay na hindi natin kaya, dahil siya lumikha sa atin at batid niya kung ano ang kapasidad natin bilang tao. Kaya't bago mahuli ang lahat, June, Laura, kapag nararamdaman yung kumakatok siya, papasukin nyo. Dahil ang sarap-sarap palang mabuhay sa piling niya, gaya ng nararanasan ko sa mga huling araw ng aking buhay. Iyon lang at marahang napaluha si Laura pagko'y pinahira ni June ang kanyang pisngi. Tama si Erich, June. Siguro nga, it's about time to change our ways. Tumango si June at saka siya inakbayan. Pagko'y muli nilang ipinikit ang mga mata habang ipinapaanod ang huling papel na iyon sa karagatan. Ipinagdasal nila ang kaluluwa ng kaibigan, habang nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanila ng isang kaibigang katulad ni Erich na batid nilang minsan lang darating sa kanilang buhay, gaya rin ng pag-ibig na ngayon hawak ng kanilang mga puso. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Laura at June, at lagi po nating tatandaan, sa bawat paalam, may bagong simula. Minsang ang lungkot ay daan sa pag-ibig na itinadhana. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.